Nakakulong sa Pasay si Tony Yang na kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang matapos maaresto sa NAIA Terminal 3 kagabi. Ayon sa Bureau of Immigration na inaresto si Tony Yang dahil sa anilay undesirability, misrepresentation at pamemeke umano ng ilang dokumento para makakuha ng birth certificate sa Pilipinas. Para sa detalye, may unang balita live si Jomer Apresto. Jomer? Susan, good morning. Nandito ako sa labas nagsisilbing detention facility ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa Pasay City. Dito dinala si Tony Yang, ang umano'y kuya ni Michael Yang na nooy economic advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos mahuli sa ikinasang operasyon ng BI, PAOK at ISAP kagabi. You're under arrest. You have the right to remain silent. Anything you say can be used against you in this investigation. Pagkalapag sa NAIA Terminal 3 mula sa Cagayan de Oro, agad inaresto ng mga tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK si Yang Yancin o Tony Yang. Siya ang nakatatandang kapatid ni Michael Yang na nooy economic advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Bureau of Immigration, inaresto si Tony Yang alinsunod sa mission order ng Bureau of Immigration dahil sa undesirability at misrepresentation. Meron na siyang violation, yung tinatawag nating violation ng immigration laws. Ito yung misrepresentation na nagpapanggap siya ng isang Pilipino. So lumalabas na isa siyang undesirable alien. Yung estilo na ginawa niya is the same style na ginawa ni dating Mayor Alice Go, na ginawa ni Cassandra Ong. At yung ibang mga Chinese na nahuli natin na nagpa-late registration and then nagpalit sila ng pangalan. Antonio Maestrado Lim ang ginagamit na pangalan ni Yang sa Pilipinas base sa nakuhang kopya ng kanyang birth certificate na inirehistro noong 2004. Ayon sa PAOK, pineke ni Yang ang kanyang mga dokumento para makakuha ng birth certificate. Gayun din ang iba pang ID at para makapagdala ng baril. Ito rin naman ang ginamit niya para maiparehistro sa Securities and Exchange Commission ang Philippine Sanja Steel Corporation na posibleng may koneksyon din daw sa iba pang mga illegal na operasyon ng Pogo. Lumalabas kasi talaga parang isang grupo lang sila yung sa Banban, sa Porac, and then yung sa Cebu, and now itong sa Cagayan de Oro. Nakita namin yung incorporator dun sa isang Pogo Hub. Nakakabit naman sa ibang Pogo Hub. And sadly, hindi lang sila sa Pogo talaga umikot, Meron din sila mga names, may mga names kaming nakita na even dun sa mga bodega kung saan nakahuli ng mga drugs, nakita pa rin yung mga pangalan nila doon. Sa mga larawan na ibinigay ng PAOK, makikita ang ekta-ektaryang lupain ng PVDEC sa Tagaloan, Misamis Oriental na inuupahan umano ni Yang. Doon nakatayo ang Philippine Sanja Steel Corporation na may sarili pang port. Malapit lang din daw ito sa illegal na Pogo Hub na ininspeksyon ng otoridad sa Cagayan de Oro kamakailan. Mananatili muna sa custody ng PAOK si Yang habang wala pang desisyon ng korte. Bukod naman sa mga ID, nakuha din kay Yang ang ilang gamit tulad ng luxury watch na aabot daw sa mahigit 2 million pesos ang halaga at 1.4 million pesos na cash. Nakatakda namang ipatawag sa susunod na House Quad Committee si Yang para sa posibleng koneksyon niya sa iba pang illegal na Pogo sa bansa. We will be inviting him over here sa next hearing, probably on Wednesday, para at least to ask him why he was able to put up a corporation, yung Sanjia Steel Corporation, and being a Chinese national, so how they were able to purchase yung mga lote doon, and how were they able to put up a port doon sa Cagayan de Oro City. Susan, sa ngayon ay sinusubukan pa natin hingan ng pahayag ang kampo ni Tony Yang. At live mula dito sa Pasay City, ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News.